Ano ba ang papel ni Nicolas Torre? Si dating PNP Chief Oo, Nicolas diyan Torre. sa MMDA. Ano siya ngayon? Ano nga si dating PNP Chief doon? General Manager. General Manager. So mas okay. mataas siya kay Artes. Hindi, Hindi? hindi. Mas mataas yung chairman. Okay, so- Pero mas mababa yan sa Chief PNP. Wait lang, para lang Anyway, klaro. sige. Anong ginagawa ng General Manager? Di Gusto may chairman nagmamanage na. ka. Ng ano? General. Tama-tama siya, general siya. Oh, kaya nga general manager eh. Di ba general siya? So general pa rin siya. Kaya nga. Oo. Kaya Pag nga, tinanong si Torre siguro sabi ngayon. ni Presidente, bigyan natin ng posisyon to kasi sayang ang sweldo ng gobyerno dito. Wala tayong ginagawa. Naka-floating ito. Anong bibigay natin? Ano ba rango niyan? General. Ay gawin mong general manager. So ang tawag pa rin sa kanya, General. So pag nakapanayam natin, tinatawagan nga natin para malaman natin ano bang gagawin niya ngayong Kapaskuhang ito. So ang tawag sa kanya, General, good morning sir. Ha? So, sorry po Mr. Baka President. Baka ako kasi na naman kayo masaktan sa ating sinasabing ito. Pero yun Baka nga naman. po. Siguro bukas makalawa kayo na ho mag-announce ng number coding. Traffic pa ako niya sa Balintawak ha. Pero nailabang ko pa rin to. Pagising ko, ganito na ako. Alam mo, this morning, alas 3 na. Nalate ako kanina eh. Oo nga, ilang minutes? Baka mamemohan ako ni Ma'am Cherry Baile. Oo, ilang minutes kan late? 4 minutes. Ay, Diyos ko. Dumating kasi ako, Direk Joey, 4:04. Hindi ba ako kinagalitan ni Direk Grace? Buti na lang, 4 na minuto. Ako, 15 minutes akong late Oo, kasi this morning, sarado yung EDSA. Oo nga. Laking gulat ko, sarado yung EDSA. May diversion. Umikot Yung ka. diversion road ay puro truck. Oo. May tanker, may kargamento. Nako, para kung nasa NLEX. Oo. Sa dami Kanina nila. umaga, oo. Oo, sabi ko, ano to, may ginagawa. Naiintindihan naman natin yan. Oo naman. Kaya nag-message na ako sa'yo. Kaya nga. Na aga-agahan mo ang gising kasi matraffic sa EDSA. Buti na Alas lang. 3:30 na madaling Sakto araw. naman. Wala na ako nadaan ng traffic doon sa sinasabi mo. Kasi bukas na siya. Okay, pero Doon sa Balintawak, nang gigigil ako araw-araw. tumawag si Ma'am Ruth Cabal. Kanina kausap ni Ma'am Ruth Cabal, yung Okay. taga-MMDA. Hindi ko mapigilan, tumawa at mag-message din sa kanya. Bakit? Ano ang sabi ng Dahil taga-MMDA? nagtatanong si Ma'am Ruth, sir, meron kaming natatanggap ng mga reklamo Okay. ng traffic dyan daw po sa area. Yun yatang kanina, yun nadaanan mo, parang may banggaan. Hindi ko sure kung may ginagawa o may May banggaan. ginagawa daw. May, So, kaya sinarhan. Okay. nagtanong si Ruth. Sabi ni Ruth, meron ba po bang minomonitor tayo na ma-traffic na area ngayon? Anong sabi? Ay, ang confident yung taga-MMDA. Sabi niya, wala na po sa ngayon. Okay. Nabasa ni Ruth yung message ko. Oo. Sabi ko, Mars ha, sinungaling. Ako mismo, Balintawak. Grabe, Oo, umabot na sobra. ng NLEX yung traffic. Sobra, di ba? Oo. Sobra yung traffic. Sa may, sinabi sa niya, may palengke. yes, sinabi niya, sir, meron daw pong namomonitor na traffic dyan sa Balintawak. Okay. Sabi nung kausap, ay, teka lang po Tumingin siya doon sa kanilang monitor. Meron nga. Tinignan niyo mo. Tinignan muna. Oh. Nung na-confirm, meron nga po. Okay, sige. Sumamaya natin ng birahi. Okay. Ito muna. Sige. Alam mo, nilalayo mo usapan. Sorry naman. Sige, ituloy mo Magpapapremyo na. tayo Pasko. Gusto mo hanapin ng MMDA? Hindi, Ngayon, hindi, ang pabida. hindi. Anong gusto mo Hanapin hanapin? natin yung mga amo nila. Ano ba ang papel ni Nicanor Torre dyan sa MMDA? Nicolas. I'm Nicanor. sorry. Si Nicolas. Nicolas Torre. Si dating PNP Chief Oo, Nicolas dyan Torre. sa MMDA. Ano siya ngayon? Ano nga si dating PNP Chief doon? General Manager. General Manager. So, mas okay. mataas siya kay Artes. Hindi. Hindi? Mas mataas yung chairman. Okay, so- Pero mas mababa yan sa Chief PNP. Wait lang, para lang Anyway, klaro. sige. Anong ginagawa ng General Manager? Gusto may Nagmamanage chairman, ka. Ng ano? General. Tama-tama siya, general siya. Kaya nga general manager eh. Di ba general siya? So, general pa rin siya. Kaya nga. Oo. Kaya Pag nga, tinanong si Torre siguro sabi ngayon. ni Presidente, bigyan natin ng posisyon to kasi sayang ang sweldo ng gobyerno dito. Wala tayong ginagawa. Naka-floating ito. Anong bibigay natin? Ano ba rango niyan? General. Gawin mong general manager. So, ang tawag pa rin sa kanya, General. So pag nakapanayam natin, tinatawagan nga natin para malaman natin ano bang gagawin niya ngayong Kapaskuhang ito. So ang tawag sa kanya, General, good morning sir. Alam mo, bayaran mo na ako dito. Nagiging entertainment ako eh. Ituloy mo, naiiyak ako. Naiiyak ka sa akin. Oo. Ngayon ko lang naisip, General pa nga rin siya.
O sige. Pero siguro, Anong gusto mong boyfriend? Yung mayaman o magaling magpatawa? ay, yung magaling magpatawa. Okay. Doon ako. O, aanhin mo naman ng pera. Oo. O, sa bagay. Kumalungkot kayo. Oo, sa bagay, naman. aanin mo naman dami ng pera mo kung nakukonsensya ka. Okay, anyway, po ang ating panawagan lang dito po sa mga namumuno sa MMDA, parang awa nyo na po, ito ho ipaulit-ulit na natin binabanggit, meron ho naman kasi kayong, di ba, pinondohan na po ng pagkalaki-laki ang inyong metro base. Lahat po halos ng panig ng EDSA, meron ng CCTV camera. Yan po noon pa po natin sinasabi, iyan, hindi ba girl? Opo, ano ba ang silbi po? Sorry po Para saan ba Ano pa yun? po ang silbi nung mga nagbabantay dyan 24 hours Oo. para malaman na sa particular na lugar na ito ay mayroon pong problema sa traffic. Katakot-takot daw po ang MMDA enforcers na sa mga panahong ito, alas 4, dyan po sa EDSA Balintawa. Ang dami nila. Kaya nga, di po ba? Opo, ang ating po na mga dine, please, sa panahong ito, kaunti naman pong paramdam na may gobyerno. Ha? Sorry po, Mr. Baka President. Baka ako kasi na naman kayo masaktan sa ating sinasabing ito. Pero Baka yun nga naman. po. Siguro bukas makalawa kayo na ho mag-announce ng number coding. Hindi. Oh. Hindi number coding ang i-announce. Baka Sige. siya mismo mag-announce ng mga lugar na matraffic. Kasi I have to agree with you. Araw-araw pong matraffic dyan sa Balintawa kahit hindi holiday season. So alam nyo na ang cost ng traffic, yung nagpa-park na mga delivery, hindi lang delivery, mag-iibang mamimili dyan na doon mismo sa EDSA nagpa-park. Ang tanong, may MMDA enforcer, bakit nyo inaalaw? Ang dami nyo dyan, bakit? Ang lagay naman sa lagay naman. Di ba? Alam mo na ang lagay. Oh, nung narinig ko kanina yung sagot nung taga MMDA na kasi po, delivery truck lang po yan. Ba't inaalaw? Ang cost ng traffic, Alam aabot mo, na hanggang NLEX. Alam mo girl, bata pa ako sa Metro Manila. Problema bilang na yan. Broadcaster yan na yan eh. Oh, yun Sige. lang. Anyway, alam na po nila yan. Kaya, well, siguro po baka lang ho pagod si Chairman. Kailan ba ang simula ng mga palabas ng Metro Manila Film Festival? 25. Sa Baka December panay ang 20. preview niya ng mga pelikulang Pilipino. Hindi totoo kasi may mga premiere night ngayon eh. Oo. So baka kasama si Chairman sa mga umaattend. Baka Alam nga naman kay napapagod. Chairman nyo pa yan ipaproblema. Natural. Siya na nga ang nagpo-problema ng MMFF. Ay, oo nga. Oo. Bibigyan nyo pa paubayan siya mo ng kay problema sa General. traffic. General Siyempre, busy si Chairman sa mga pelikula. Sino ang dapat busy sa traffic? Oh. Si Chairman o si General Manager? Si Bong Nibriha, ano bang papel sa buhay natin? Hindi ko alam. Ano nga ba si Sir Bong? Ano siya doon? Agent ba siya? OO7 ba siya? Ano? Vlogger ba siya? Hindi ko sure. Anyway, sige. Okay. Yan na po ang ating pong panawagan para po sa mga natatraffic. Lagi ay talaga naman. Sabi ko nga, talo pikon dyan eh. Alam nyo, nakakadagdag yan sa ating hypertension. Kaya minsan po, pag ganyan, may control ka sa iyong emosyon at sarili, doon ka na lang. Kasi wala kang control sa sitwasyon. Hayaan nyo na, kami na ho ang bibira dito. Okay? Alright, sige. So, mga kapatid, ang dami ho natin pag-uusapan this morning. Mali pa po sa ating pong pabida sa True FM. Ito lang po magandang mapag-usapan natin to. Kasi nga, kahapon, ating pong nakapanayam si Dr. Dance, no? Isa po sa mga advocate nga po para po sa paggamit ng pera ng bayan sa wastong pamamaraan sa usapin po ng mga ayuda na ito. Opo, na ang duda nga ng iba ay napupunta po sa anomalya o kaya po naman sa hindi napupunta. Sana nga po doon sa pangangailangan medikal ng ating mga kababayan. Kasi nga po, kapansin-pansin na bakit ba maliit yung inilalaan ng mismong ehekutibo para sa mga paayuda na ito, pero kunwari po may mga nagpapanggap kesyo babawasan, kesyo ayaw nilang sa AX na iyan, ayaw nila sa MAI-5 na iyan, pero yung pinal na resulta po ng pambansang budget na hindi pa po tapos, mga kapatid, lalo pang pinalaki nila. Kaya mag-iisip ka, ang dami talaga nagpapanggap, Napakalaki. Ang dami talagang mapagpanggap ng mga panahong ito. Anyway, naman. ito lang po, meron pong report na inilabas po ang Rappler. Bigyan po natin to mga kapatid ng pagkilala po kasi sila po ang unang naglabas nito. Ito po mga kapatid yung COA report. Yes. Opo, na sinasabi, naku po, ang laki ng sinasabing nawala questionable disbursement ng, if you recall, ay controversial na akap. Magkano ang halaga?
926 million pesos po itong sinasabi ng COA na inilabas sa Ayuda sa Kapos ang Kita program na na-flag matapos daw pong may posibilidad na may pag-aabuso dito sa sistema. So ang sinasabi dito, yung particular na sinasabi ng COA dito, meron daw 108.34 million na napunta dun sa mga paulit-ulit o kaya overlapping na beneficiaries. Meron din daw pong 48 million pesos na napunta naman sa mga hindi qualified na recipients. Alright. Meron din daw na 768.73 million na napunta sa mga taong invalid naman yung mga IDs or hindi sapat yung records. Bakit ganito? Defective or incomplete documentation or dubious employment records. Mga kapatid, ano po itong halagang ito pagka laki-laki? 926 million pesos. At kung inyo po magugunita, gumawa na po tayo ng episode ng Think About It tungkol po sa kontrobersyal na akap na ito na ang kanya pong panuntunan ay halos pareho lang nung AX. Yung AX na yan ngayon, mga kapatid, halos 70 billion. Oo, ang inilaan nating pera dyan. Ang title po ng ating Think About It 2024 po ito ay Uto-Utong Bayan. Yan po yan sa ating episode po ng Think About It. Sige, so mamaya po, itong isa sa ating mga pag-uusapan para lang ho natin maintindihan na sa panahong ito, kung hindi ho tayo mag-iingay at hindi ho makikilahok ang taong bayan sa diskusyon tungkol sa ating pambansang budget. Bagamat natapos na po nila yan, at ito na nga po, itinaas nila itong mga paayuda na ito. Ang ating po nilamang dito, una, ito ho ba'y maaari pang habulin na naman po sa Supreme Court para ho questionin kung ito ho ba'y maaaring ituring na soft pork o lump sum appropriation. Pangalawa, mga kapatid, ano ho ang paggasta po nito? Mantakin po ninyo. 70 billion pesos para sa AX. Halos 70 billion pesos. AX, that's 63 billion pesos sa BICAM, itong AX na ito. 63 billion pesos. Tapos na ho ang PGH Cancer Institute at saka yung PGH po Extension Hospital dyan sa Diliman. Sobra-sobra pa itong perang ito, pero ibibigay ho nila ito dito po sa AX na ito. Kinakailangan po tayong makibahagi sa diskusyon na ito kasi at the end of the day, pera po natin na naman ito na pinaghihirapan natin and yung audit na lalabas pagkatapos na po ito mawaldas. Gaya nga po nitong akap na ito. Okay, sige. Simula pa lang po yan, mga kapatid. Oo, nitong nakaraan ang pinagtutuunan natin pansin yung AX. Baka nakalimutan nyo, may AKA pa. Sabi ko nga dati, walang kakabog sa atin bilang ayuda, capital of the world, because you have AX, AKAP, MAIFIP, at kung ano-ano pa pong mga ayuda programs ng gobyerno. Wala pong question sa ayuda na ang tawag ay for peace. Kasi po yan ay institutional at nahango po talaga sa pag-aaral sa mga karapat-dapat at recorded po ito at maayos po ang disbursement dito. Oo. Okay, ang question po kasi nga dito sa mga ayudang ito, hindi maitatanggi na itong ginagamit ng gobyerno para umano lang palabasin doon sa masang Pilipino na may ginagawa ang gobyerno. Sorry po, but that is the truth. And the truth hurts. Mga kapatid, 6:31 na para po sa mga importante totoo